Matapos ang 2 season sa Dallas Mavericks, nagtapos ang partnership ni Klay Thompson at Mavericks matapos silang magkasundo sa isang contract buyout. Noong pumirma si Thompson sa Dallas noong 2024, pumirma siya ng 3 years contract na nagkakahalaga ng $50 million. Sa final year niyang kontrata niya, nakatakda sana siyang kumita ng $17.5 million ngayong season. Pero dahil gusto ni Thompson ng pagkakataong maglaro sa isang team na may mas mataas sa chance sa championship, nagkaroon ng kasunduan ng dalawang panig. Ayon sa mga ulat, humigit kumulang $9.8 million ang isinuko ni Klay Thompson sa buyout agreement para makalaya siya sa Dallas. Ibig sabihin, ang dating sahod niya sa Dallas ay $17.5 million, halagang binitawan niya halos $9.8 million. Sa natitirang halaga na makukuha niya mula sa bagong kontrata, depende na ito sa magiging final deal niya sa Miami. Malaking halaga ito para sa isang player, pero pinakita nito na mas priority niya ngayon ang competitive situation kaysa malaking kontrata. At dito bakit Miami Heat ang napili. Ang dahilan kung bakit interesado ang Miami kay Klay Thompson ay simple. Kailangan nila ng elite shooter. Matapos makuha ng Miami itong si Giannis Antetokounmpo, kailangan nila ng mga players na kayang magbigay ng spacing sa paligid niya. Kapag nasa ilalim itong si Giannis, maraming depensa ang nakatutok sa kanya. Mas maraming open shots ang mabubuo at doon pumapasok ang specialty ni Klay Thompson, ang 3-point shooting. Si Klay ay isa sa pinakamahusay na shooter sa kasaysayan ng NBA at isa sa pangunahing dahilan ng dynasty ng Golden State Warriors na may 4 na NBA championships. Magkano naman ang offer ng Miami? Ang inaasahang kontrata ni Klay Thompson sa Miami Heat ay 2 years contract na nagkakahalaga ng $13 million. May kasama umanong player option sa second year. Kung ikukumpara natin to, ang Dallas contract niya ay $17.5 million. Sa Miami, around $6.5 million per year average. Kaya malinaw na malaking pay cut ito para kay Klay. At ano naman ang player option? Ang player option ay karapatan mismo ng player kung gusto niyang ituloy ang kontrata sa susunod na season o magiging free agent ulit. Ibig sabihin dito, una, sigurado si Klay na may kontrata at sahod mula sa Miami. Pangalawa, si Klay ang magdidesisyon. Kung maganda ang kanyang performance niya at may mas magandang malaking offer sa ibang team, pwede niyang i-decline ang option at pumasok ulit sa free agency. Kung gusto niyang manatili sa Miami, pwede niyang i-exercise ang player option at ituloy ang kontrata. Sa madaling salita, hindi lang pera ang habol ni Klay Thompson. Ang kontratang ito ay nagbibigay sa kanya ng flexibility. May pagkakataon siyang bumalik sa market pagkatapos ng unang taon. Mapapatunayan niyang kaya pa niyang maglaro sa mataas na level. Binitawan ni Klay ang malaking pera ngayong kapalit ng pagkakataong sumama sa isang contender habang pinanatili niya ang kontrol sa kanyang kinabukasan dahil sa player option. Kung papaboran nga ito, makakasama ni Klay Thompson si Giannis Antetokounmpo na kilala bilang elite scorer sa loob. Player na kayang mag-collapse ng depensa sa ilalim. At ito rin si Bam Adebayo ang defensive at playmaking. Kung matutuloy ito, napakaganda ng kanilang trio sa Miami Heat. Kaya ito talaga ang dahilan kung bakit tinitingnan ng Miami si Klay bilang malaking dagdag sa kanilang title run. Para sa Miami Heat, hindi lang sila kumuha ng shooter. Kumuha sila ng isang veterano na may championship experience para tulungan si Giannis sa paghahanap ng panibagong titulo. Bakit handang iwan ni Klay Thompson ang halos $10 milyong para lang makasama si Giannis Antetokounmpo sa Miami Heat? Ito ba ang huling pagkakataon ng isang dating superstars para habulin ang isa pang championship ring? At para naman sa inyo, sa tingin nyo ba si Giannis Antetokounmpo, Bam Adebayo at Klay Thompson ay sapat para ibalik ang Miami Heat sa NBA Championship Finals? I-comment ang iyong opinion sa baba at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-follow mo na rin ang ating mga social media account para sa mga bago nating video na ina-upload. Peace out mga ka-Fast Break!